Okay, ginagawa ko natin yung para malaman natin kung okay pa yung consistency na okay, malay niya. Pag sumagot, ibig sabihin okay. Pag hindi, ibig sabihin, unresponsive, no? Hindi sumasagot. So, ano yung gagawin natin? Tatak yung shoulder. Pag hindi available, mamaya i-discuss mo na yung available ng shoulder. Sabihin po, hey sir, okay. Sa training, ganun yung ginagawa. Pero kung nasa labas na po, pwede kung tagalugin, ganyan. Hey sir, okay ka lang ba? Narinig ko po ba ako? Baka mamaya, pagdating doon, nahimatay doon sa may Centro Mall, diba? Nahimatay kasi ang laki pa rin na panili niya. Diba? Hindi niya kinaya, nahimatay siya. Hey sir, hey ma'am, are you okay? Nag-i-English na yung ano. Yung first aider, pwede po siyang tagalugin, no? Sa-training lang po ginagawa yung hey sir. Ma'am, okay ka lang ba? Next, ano po sinabi responsive to voice? Pag-tap niyo po nung shoulder niya, yung patient po, nag-response nasa true voice lang. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo parang, po? Alam niyo po ba yun? Sige ma'am, paano sample nga po? Hey ma'am, are you okay? Hindi ganun. Pag tinap nyo po yung shoulder, para po siyang sound lang po yung maririnig nyo. Para kumbaga, hindi siya nakakapagsalita ka. Dahil sobrang baba ng level of consciousness niya, parang umuwala, hindi siya makapagsalita ng ayos. Nag-response na to voice. Next, responsive to pain. Nagbibigay ka na ng pain kasi nung tinap mo siya, hindi nagsasalita siya, no? So kailangan check natin kung sa pain kung mag-response siya. Iba po, sa ear, pag i-available sa ear, hawakan po yung ear, and then, ipins nyo lang po. Ipipin siya para kukurutin. Hindi ko po sinabi ikutin, pinutin po gano'n. Okay. No, hindi nag-response. Next, pwede po dito sa chest rack, ilalap mo po yung chest. Ditingnan nyo po. Hey sir, hey ma'am, are you okay? Minsan may nag-react dito ng ganyan. Pag nagbibigay ka lang ng pain, saka po siya nag-react. Saka po siya, So, delikado na yun kasi nag-response na lang siya kapag nagbibigay ng pain. Ngayon, pag gano'n na yung patient, papunta na yung unresponsive, sige, mawawalan po siya ng malay. Mawawalan po siya ng malay. So, kapag kailangan, ang magandang status, kapag nag-KKRUI ka, nag-response yung patient. Pag hindi po nag-response, sige, pababa na po siya papunta ng responsive. Next, pagdating doon, walang malay yung patient, tatawag ko na, tulong. Saan po tayo natawag? Saan po tayo natawag? Ba't taga-Burgos po ba kayo lahat? Tama, taga-Burgos? May association, di ba? Burgos Federation, ano po ba? No, tama, no? So, dapat alam niyo yung medical emergency hotline, no? Barangay. Tama? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba ang emergency hotline ng barangay? Ano po? Ano pong number? Nasa GC. Ang dami ng message. Nagkahanap ka pa. Matay na yung message. Hindi ko mamahanap yung number mo ng emergency hotline. Ano po, ma'am? 163 ka na eh. Bantay bata, 163. Ano yun? Magtaga-Red Cross po kayo. Kung nakinig ng dito, ano pong number ng Red Cross? Ha? Sure? Sure po ba yan? 143? Sure po? Sure ba? Anong ibig sabihin ng 143? Isang leader, then 43 na pasaway. Tama po ba? Ganun po ba? Okay, select ko po 143. Pero dapat sa inyo po, kung sa Burgos po siya nangyari, dapat alam ko yung contact number ng emergency hotline ng Burgos. Ha? Isa po, yun po isa sa mga siguro assignment ko po yun. Dapat meron ko kayang number nun. Kasi kung ano pang results doon, kung yan may nangyari, dapat sa tao pa alam natin kung saan po tayo hingin ng tulong. Okay? So, ganito po, gagawin yung kamay nyo. Pagkatawag ng tulong. Ma'am, sir, yung naka-block, pwede ko ba sir tumawag po ng tulong? Tawag ko ng ambulansya, then balik po kayo habang
assess po kami. Okay, next. Primary assessment po ng patient. So, dito po sinecheck yung airway. Baka mamaya po yung ilong sa kabibig para pala, kaya pala siya nawala ng malay. Tama ba? May bumabara ba sa ilong sa kabibig? Dugo. O yun. So, ano ba yung mga nagiging reasons, no? So, what if may bara pa sa ilong kabibig? I-check po muna natin. So, using checking ba the airway? So, yung isang kamay niyo po ilalagay niyo po sa ulo. And then, 2 fingers, ilalagay mo sa ilalim ng baka. Tingnan niyo po kasi papagawa ko sa inyo yan. Then, yung thumbs niyo po ilalagay niyo po sa baba, sa ibabaw ng baba. And then, i-open niyo po yung mouth. I-check niyo po yung ilong sa kabibig kung meron niyo po bara. Okay, sisilipin niyo po Hindi niyo po sisilipin, ginto yung isang ngipin So, hindi po gano'n sisilipin niyo lang po siya. Okay, next, may bara po sa bibig. Nakikita po siya. Ano po yung mga bara sa bibig? Dugo, lawat, lema, di ba? So, tatanggalin po natin siya using the pinky finger. So, fingers ring po siya. Ipapasok niyo lang po yung daliri. And then, iikot niyo lang po siya. And then, tapo niyo po doon sa mga bystander. Pag ano, palabas po siya. Hindi pwede ipapunta po sa inyo. Kasi nga, ikaw, okay, pag ganyan mo, tumagsibig sa akin mo, di ba? Nakain mo pa. So, papunta po doon sa labas. Okay? Next, sa ilong. Ano naman po sa ilong? Pinalis ako niyo, paano mo ito? Sige po. Paano mo sa ilong? Ang bara. Ano yung gagawin? May nagdalay. Wala pagdalay ba? May nagdalay ba? Wala pagdalay po Sige po. Pasumigan kami. Paano po sa ilong? Sinisip-sip sample. Yan na natin yung sample. Totoo po yan. Pipisilin nyo ilong. Pwede ba daliri kaso? Hindi. Pwede ba? Hindi. Ay, hindi. Pag gano'n po sa ilong, pasok na lang po yung mga anything na cloth o malinis na cloth para matanggal ito. Sa cotton buds po meron. Pero wala pong insert na daliri, di ba? Kung bakit ganyan, nawakan ko. Ano ba yung ginagawa niyo ba? Ba't kayo ginagawa ng ilong ng victim? So, paano sa tingnan, no? Wala din sisip-sip kasi tuloy po yan. Waste product na katawan natin. So, kailangan hindi po sa masip-sip. Di ba yung kinalit ng aso, hindi yan sinisip-sip, di ba? Bawal po siya. Parang kung malaki, parang kung di naglilis ang ilong yun, di lahat na lang masip-sip niya. Okay. So, next. Checking po ng breathing. And then pulse. At sabihin po natin breathing sa pulse, So, check po ng breathing sa pulse. So, sa breathing po, ganun po lang LLF, look, listen, and feel. Check nyo po. Para kayo check ng airway. Tapos, look, tingin po sa dibdib ng patient. Listen yung tenga ng first aider nakatapat po sa ilong para marinig po kung huminga po siya. And then yung pisngi nakatapat po sa bibig ng victim para maramdaman po kung huminga po siya. Marinit kayo mararamdaman dito. So, nakaganyan po kayo din. Magkakount po kayo for 10 seconds. Sige, bigyan lang po ako 1, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. Okay, within 10 seconds kailangan. Alam niyo na po kung huminga po ba siya o hindi. Pag wala, sasabihin niyo po, walang pulso, walang hininga. So, nakita niyo po, nakagalan si Sir Marco, tapos yung dalawang daliri niya, nakatapat doon sa pulso. Dito po sa ilalim na leeg. Yung pulso. Paano mahanap yung parang tigpas? Dalawa po yan, Yung dulo ng kilay, yung fingers, ba? Check niyo po, meron po ba? Meron po. Sino yung nawawala na? Kunti na lang. Kunti na rin nyo. Meron ta. Okay. So, pagsasabihin ko yung ilong sa kabibig sa pag-check. Okay. After yun, pag walang pulso, walang hininga, that's the time na pwede po siya i-CPR. Okay. Bakit? Pero naman kami discuss yung CPR. Pero yun yung gagawin natin. At least sa breathing, sa pulse, sa pag-check ko ng pulse. Parang ipag. Sabihin po, sa baby po, sa baby po, fingers, parang naman yun din po yan kasi nakita ni BP, di ba? Ano ba? Mga high blood, di ba? O yan lang po kayo. Okay. Pero mas lakas po dito sa leeg, sa adult.